Sabi dito, PBBM not work, the working president. Hindi kasi ito yung isa sa ano niya project, di ba? Walang gutom kitchen ng PBBM admin. Meron na sa Zamboanga. Guys, hindi ko alam bakit sinasabing tamad si PBBM. Kagaya ni etong si Mon Tulfo. No, minsan medyo hindi ko maintindihan si Kuya Mon Tulfo eh. Guys, puntahan niyo yung PCO. Puntahan niyo yung Facebook ni PBBM. Araw-araw kumikilos yung ano natin. Yung pangulo natin. 'Di ba? Bibihira na nga lang maka-attend ng ng family gathering. Tapos ang laki talaga ng itinanda ni PBBM lalo. No? Kaya lang alam ko nag-exercise si PBBM eh. So nasa tip-top shape. Nag-gym, I think 3 times a week, So wala eh. Walang effect lahat ng mga pinagsasabi nila eh. Pero balik tayo dun sa sa argumento ko. Nakikita nyo, araw-araw nagtatrabaho. Sa PCO, araw-araw nandun. Nasasabihan ng tamad, nasasabihan ng walang ginagawa. Anong klaseng kalokohan yan? Eto, walang gutom kitchen ng PBBM admin. Meron na sa Zamboanga. 'Di ba? From promise to plate. Walang gutom kitchen. Pinapalawak na yung hanggang Zamboanga. 'Di ba? Hindi ba maganda yung ganun? Eto guys, good news kasi to, 'di ba? Totoo namang good news to. Alangan namang hindi good news 'yan. Wala nang gutom kitchen nandun sa Zamboanga. Mga mandirigma, another positive development, yung dumating dahil operational na yung walang gutom kitchen ng Administrasyong Marcos sa Zamboanga. Through this program, mas maraming kababayan yung mabibigyan ng masustansyang pagkain habang patuloy na ini-expand ang Government Communities Assistance Initiative. But have you noticed, kapag ang isang programa ay umaabot na sa iba't ibang probinsya, hindi na lang to isang pilot project eh. It shows na may dumarami or mas dumarami yung communities na direktang naaabot ng serbisyo ng pamahalaan. Kaya dapat yan pinapalakpakan. Huwag kayong mahihiyang palakpakan. Pagdikitin yung dalawa yung kamay tapos paghiwalay nyo, pagdikitin nyo ulit, mga 10 ulit, gano'n. Mas masipag si Sarah, lipad abroad, uuwi na. Pero nakakapagod din yun, tanim ka ng puno, Tanim ka ng puno sa umaga. Tapos magkonduktor ka doon sa libreng sakay sa tanghali. Pagdating ng gabi, attend ka ng mga burol-burol. 'Di ba? Araw-araw din 'yon. Biruin mo sa umaga tanim-tanim ng puno, 'di ba? Tapos later on, sa hapon, konduktora doon sa libre sakay. Tapos pagdating ng gabi, burol-burol. Kaya nga, ilan yung satellite office niya, Talagang lahat yun gumagana para malaman kahit na sa ang sulok ka nakaburol, dadali. Sisilipin ka ni BP Sara. 'Di ba? Yung once a week eh. Mahina na yung once a week. Dapat mga 3 hanggang 4 times a week siyang dumadalaw sa burol. Kaya lang, minsan medyo nauubusan na rin ng mga dead bull. Mon Tulfo minsan pro BBM, minsan ewan. Nakakalito. Hindi, si Mon Tulfo, chismoso lang din talaga. Di ba, Kuya Mon? Ikaw naman, wag ka na magkakaila. Chismoso ka naman talaga. Hindi, pero yan, napakagandang project. Hindi lang pagkain yung nabibigay ng programang ito. It also gives hope sa mga pamilyang pansamantalang nahihirapan habang unti-unti sila nakakabangon at nakakahanap ng mas magandang kabuhayan. Parang emergency generator kapag brownout, hindi agad ito maayos yung buong power system o yung buong area kung saan nagkakaroon ng brownout. Pero nagbibigay ito ng immediate relief habang ginagawa yung long-term na solution. Ganon din yung walang gutom kitchen. Mas maagang tulong habang patuloy yung mas malawakang development ng mga programs ng pamahalaan natin. Ganyan yung ating ganyan yung pamahalaan natin ngayon na panay ang pula nyo. Araw-araw hindi ako nauubusan ng ipapakita .
Kahapon, ilan yung good news natin? 4, halos manawa kayong lahat. Halos masok kayong sa dami ng good news. Yung mga DDS, umayaw na Tama, wala nang tao doon sa kabila Di matanggap ng mga DDS pero nasa pilahan naman. Oo, yung iba nga Ito mga Mama Anadlas Biruin mo, libre 20 pesos na bigas na, nagrereklamo pa dahil bakit daw madaling araw yung pila. Pero pumila siya. Pumila naman siya. Pumila na, galit pa. Sa akin, for me, the real success of this program isn't measured by ceremonies or yung photo opportunities. Mas mahalagang tingnan kung ilang pamilya ang natulungan araw-araw at kung gaano karaming komunidad yung unti-unting naaabot ng serbisyo. Walang gutom kitchen. If program like this continues expanding across the country, mas maraming Pilipino yung makikinabang. Mas lalakas yung community support system at syempre, mas mararamdaman ng ordinaryong Pilipino or ordinaryong mamayan that government assistance is reaching the people who need it the most. Nasang sulok ka man ng mundo, aabutin ka ng walang gutom kitchen. Nasang sulok ka man ng barangay nyo, sisilipin ni Sara yung burol nyo. Side by side yan, trabaho yan Habang si PBBM patuloy na ine-extend yung with all the power of the government to extend your life. Ito naman si Sara, on the other hand, pag namatay kayo, sisilipin ni Sara Duterte burol niyo. Ano yan Helping each other. Nakita niyo ba yun? Nakita niyo yung tulungan? Unity? Habang ang mga programa pahaba ng buhay, kagaya ng walang gutom kitchen, Kadiwa, 20 pesos na bigas. Siyempre, pag may nakain ka, di ba? Pampahaba ng buhay yan. Yung baha, yung kaninang pinakita natin, okay na. Di ba? Hindi na, mababawasan yung mga mamamatay. Di ba? Kasi yung baha, nakakamatay yan ngayon, nakita nyo naman, ang bilis bumaba daw ng tubig. Baka hindi na umabot ng 10 feet, noon daw 10 feet, umabot. Lagpas tao ngayon, hindi na aabot yan. So, mababawasan yung bilang ng mga namamatay. On the other hand, pag may mga nakalusot, may namatay dun sa baha, andyan si Sara Duterte. Siya dadalaw sa inyo. Joke lang. Dark joke ba yun? Hindi. Okay lang, no? Sorry. So, nakita nyo unity dun nagtulungan yung gobyerno natin yun, palakpakan natin. Pag may tulungan tsaka unity na ganyan, palakpakan natin yung gobyerno natin. Ito pa. Manawa kayo sabi ko sa inyo, mananawa kayo sa good news Sabi rito, 133 pamilya nagkaroon ng titulo ng lupa sa Antipolo matapos ang 38 taon sa ilalim ng expanded P4PH ni PBBM. Patay. Kasalanan din naman talaga ng mga Pilipino. Walang pakundangan sa pagtapon ng basura. I agree. Pero syempre, we don't deserve to die like that. Na mamatay tayo sa dahil sa basura. No? Punta na tayo dito sa ating next na tatalakayin. Ito, good news na naman. No? Good news after good news after good news. From waiting to owning. 'Di ba? 133 Antipolo families finally hold their land titles. What a sight to behold. 'Di ba? Malaking impact 'yan, 'di ba? Kasi a land title isn't another government document. It's not just another document, no? It's security. It's confidence. At syempre, assurance na may maiiwan kang legal property para sa mga anak at ganun na rin sa mga apo mo. Parang yung graduation diploma lang yan di ba?
It's just one piece of paper, pero ang value niya represents years of sacrifice. 'Di ba? Taon ng pag-aantay. At yun, finally, achieving something na matagal mo nang ipinaglalaban. Ganon din yung land title eh. It represents a family's future. Kaya parang ganon-ganon lang, 'di ba? Pero syempre, malaking impact niya. For me, ito yung ganyan yung klase ng government program na trip ko talaga. Kasi may long-term impact eh. Hindi lang to nagbibigay ng tulong today, but it gives Filipino families something they can legally own, no? For generations to come. Hindi lang yan parang yung pangayon, yung pagkain na bukas maubos na. Naniniwala din po ako na tapat si PBBM, kaya patuloy ako sumusuporta sa kanya mula kay Curicong hanggang kay Digonyo, kay PBBM ko lang po nakita ang totoong leadership. Yes. Kung mas maraming pamilya, no, yung na mas makakatanggap ng legitimate land titles across the country, mas malaki ang confidence ng mga tao. Mas magiging stable yung mga komunidad natin dito sa Pilipinas. Siyempre, mas maraming Pilipino yung magkakaroon din ng tunay na opportunity to build a better future for their families. Di ba, Ma'am Ryan Enecose? Good news ulit tayo. Sabi ko sa inyo, marami tayong good news dito. From post-war, you can see from PBBM the good deeds at PBBM doing for Filipino people. Katulad siya ni FEM Sr. Yun nga lang, maraming nainis sa ginawa niya. Tandaan natin kay FEM Sr. na develop ang bansa natin. Correct? Pwede mo tayo unang may MRT. Meron tayong light rail transit, di ba, LRT? Sa buong Southeast Asia yun. Tapos ganyan. Lalong iyak mga DDS. O yun. Sana dumating din yung time na medyo tubuan din sila ng pag-appreciate. No? Pero paano nga kaya yun, no? Araw-araw din naman. Kasi hindi ako naniniwalang hindi sila araw-araw pumupunta sa page ni PBBM eh. Kasi ang dami nilang nagko-comment ng kabalbalan dun eh. Kahit maganda yung content, kahit maganda yung sinasabi, kahit maganda yung article na nandun, puro hate comments, hate engagement, hate reactions. Parang mga tanga, napaka-toxic. Hindi ba nila alam sila yung kawawa dun? 'Di ba?